Nilalaro ni Celine ang mga daliri niya habang inaayusan siya ng isang babae. Muli niyang ibinaba ang maiksi niyang palda. Muling lumandas ang mga luha sa kanyang pisngi. Wala na siyang ibang maisip na paraan pa, ito na lang ang naiisip niyang gawin. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at tipid na ngumiti. Ano bang itsura yan, Celine? Nasa lamayan ka ba? Para kang binagsakan ng langit at lupa. Kung gusto mong kumita ng malaki ngayong gabi dapat galingan mo, gandahan mo ang ngiti. Ngiti, anas sa kanya ni Maylin, ang babaeng nakilala lang niya. Siya ang nangunguna na recruiter ng mga kababaihan na handang ibenta ang katawan, auction, kung saan pataasan ng bayad para maangkin sila ng isang gabi. Ngumiti si Celine kay Maylin. Ganyan dapat. Napakaganda mo kaya sigurado akong tiba-tiba na naman tayo syempre, lalo ka na. Basta tandaan mo, ngumiti ka lang, magpa-sexy ka. Akitin mo sila sa paraang naiisip mo, magpa-cute ka, seduce them, hanggang sa tumaas ng tumaas ang auction sa'yo dahil kung meron mang mag-uwi sa atin ng malaking pera, ikaw yon. Commission lang ang kukunin ko kaya galingan mo ha, natutuwa pang saad ni Maylin. Tumango na lang si Celine at muling napabuntong hininga nang iwan siya ni Maylin para puntahan ang iba pa niyang kasamahang babae. Tiningnan ni Celine ang mga babaeng nandito rin. Halos lahat sila ay naghahanda na pero siya abot hanggang langit na ang kaba sa dibdib niya. Kailanman ay hindi niya naisip na gawin ang ganitong bagay pero sabi nga nila, hindi mo maiiwasang hindi kumapit sa talim kapag ikaw na ang nagigipit. Tumango na lang si Celine sa sarili niya. We need to do it, Celine. Kaya mo to, pagpapalakas niya sa sarili niya. Okay na yang ayos mo. Maganda ka naman na kasi, mas okay yung natural beauty lang dahil dun mas naakit ang mga customers, pero sigurado ka ba talaga sa gagawin mong ito? You're so beautiful, Celine. Sa gagawin mo sisirain mo ang buhay mo, bakas ang pag-aalala, at panghihinayang sa boses ng babae, pero nginisyan lang siya ni Celine. I really need it saka ito naman na rin ang una at huli kong gagawin ito, sagot niya na ikinatango ng babae sa kanya. Well, I hope too that this will be the last I see you here. Ngumiti na lang sa kanya si Celine, at mas lalong ginapang ng kaba si Celine nang magsalita na si Maylin. Okay girls, ready dahil mag-uumpisa na ang auction. Galingan nyo dahil depende sa galing nyong mangakit ang iuwi nyong pera. Saad niya sa kanilang lahat. Napalunok si Celine pero wala na itong atrasan dahil nandito na siya. Ito na lang din ang paraan para makakuha siya ng malaking pera na kakailanganin niya. Tumayo na siya at sumunod na siya sa mga kasamahan niya. Naiyuko niya ang ulo niya at pinaglalaruan niya na ang mga daliri niya sa sobrang kaba. Ramdam niya na rin ang malamig na pawis sa mga palad niya. Isa-isa silang umakita sa stage at tumambad sa kanya ang maraming kalalakihan. Mas lalo siyang napalunok at kinabahan ng halos lahat sila rito ay may mga edad na. Kung meron mang mga binata kaunti lang. Okay, unahin na natin si Ms. Marisa. Saad kaagad ng MC at pinapunta na sa harapan yung Marisa. Pinapanood lang ni Celine ang mga kasamahan niya lalo na ang unang tinawag. Matamis na ngumiti si Marisa at inumpisahan niya ng magpa-sexy sa harap nilang lahat. Sa nakikita pa lang niya hindi niya alam kung kaya niya ba yun. 50,000 for that lady, napalunok si Celine. Kung maliit lang ang kikitain niya, ngayong gabi imposibleng mapaopera niya kaagad ang kapatid niya dahil kung hindi siya makakapag-uwi ng malaking halaga ngayon, maaaring babalik na naman siya sa lugar na ito at iyon ang ayaw niyang mangyari. 500,000, mas nalulula na si Celine sa presyo na binibitawan ng mga bidders sa mga kasamahan niya. Nagpatuloy ang auction at siya pa ang nasa hulian. Kinakabahan siya dahil paano kung lahat ng mga matataas magbid ay nakuha na ng mga kasamahan niya. Hindi siya pwedeng mawalan ng pag-asa. Muli niya sanang ibababa ang maiksi niyang palda nang maalala niya ang sinabi ni Maylin na kailangan nilang magpa-sexy o magpaganda sa mga customers. Tinawag na ang mga kasamahan niya at unti-unti na silang nawawala sa stage kasama ng mga lalaking nakakuha sa kanila. Gusto niyang iangat ang ulo niya pero sa tuwing nakikita niya ang tingin sa kanya ng mga kalalakihan ay nangangatog na sa takot ang tuhod niya. Natatakot siya kung sino ang makakakuha sa kanya pero wala rin naman siyang pamimilian. Kailangan niyang ituloy ito at dahil ito na lang ang paraan para mabilis siyang makahanap ng perang makakapagpa-opera sa kapatid niya. Silang dalawa na lang ang natitira, sila na lang ang merona ng isa't isa, kaya hindi niya hahayaang mawala ang kapatid niya dahil wala siyang nagawa. And our stunning young lady and face of the night, please come forward, beautiful lady. Tawag na sa kanya ng MC.
Ngumiti si Celine at sinusubukang tingnan ang mga customers sa ibaba. Lahat sila ay nakatingin as